2 years ago ay naglabas ako ng content tungkol sa mga high IQ moments sa battle rap. Dito highlight ko nga yung pagbibigay emphasis ng mga MCs dun sa effective strategy sa battle. At ngayong 2024 na ay napansin ko na mas lalong naging tactical pa ang laro sa 2 years span lang na yun. Ngayon kasi may mga iba't ibang diskarte na yung mga MCs para talagang ma-outsmart yung kalaban nila. Like yung isang common technique ngayon na pagpre-predict ng mga possible angles sa'yo. Yung iba naman ay yung style breakdown at may mga cases nga na talagang nasisira na yung diskarte ng kalaban if accurate yung pakaka-breakdown. Lagi ko na rin naririnig yung term na mind conditioning sa mga battles. So alam mo talagang andun din yung awareness ng mga MCs sa mga gantong strategic game plan. May mga ibang MCs din na nagpla-plan talaga ng pain para mapakagat ang kalaban, like yung ginawa ni Batang Rebelde sa laban niya kay Manda Baliw. Napansin ni BR yung tendency na nagre-react si Manda Baliw pag nawawala yung kalaban niya. So gumawa nga siya ng plano dito sa round 3 niya na na-execute na ng maayos. Yung angle ko totoo, yung sa kanya invento lang. Sa kanya invento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan, ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang ginagawa niya, walang kwentang technique par. Nandi-distract kasi foul, dun lang siya nakaka-technical. Niribat ko ng lyrical. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na ditinigyan yung presyo kaya nagulat ka sa counter. Sugal to kasi what if hindi nag-react si Manda Baliw, di ba? Siguro may plan B din si Batang Rebelde na nakahanda if ganun yung nangyari. It just shows na nagiging chess match na rin minsan ang battle rap. Ang talino ng naisip ni BR and nag-payoff ng matindi yung risk niya dito. Seryoso ka? Okay lang, bahala ka. Hindi ako masasaktan, magmumukha ka lang tanga. Okay guys? Panoorin nyo yung mag-audition. Oh, dapat ganap na ganap ha. Oh, ready? Action! Dito naman ang witty ng ginawa ni Husky sa ender niya na to. Kumbaga guaranteed na yung puntos sa kanya sa next round eh. Kasi kahit anong sabihin ni Acer ay tatapatan niya lang ng isang word tas makakatama na siya. Hindi man to yung mga pivotal na mind games, no, pero simple and efficient way lang para makapuntos sa ender at opener mo sa round. Kung tingin nyo ang suntok, hindi rekta sa kalaban, pinamukha ko lang na parte ka lang sa binuo kong kasaysayan. Match up niya, ang bobo. Ano ba yung utak mo? Puno ng hangin? O kita mo para matuloy lang yung laban si Enigma pa tumulak sa akin? Paulit-ulit na yung train. Kasi nasanay ka na! O di ako nag-joke. Oo, tanda ko na. Pero mawawala sa paningin. Pupunta sa yung likod sa may tirang pang Janisins. Isang kurat, palit ng pwesto. Nakita nyo't nangyari din. Kaya fuck GL! Kaya ko mag-teleport and that's why I'm traveling! What? Bago ako magsimula, gusto ko magpasalamat kasi kahit busy tinanggap yung laban. Para sa lahat, para sa mga gusto mag-abang ng battle na to, malaki yung ambag niya sa kultura, kaya palakpakan natin. Tol. Yo! Game! Ang ina mo, kamukha mo pa si Dao Mingsu. Tinanong ko anong pambansang bundok, alam niyo sagot, Mountain Dew. Kaya yun, uy, utang gago na naglag. Itong ginawa naman ni Kilan nung 1 minutes, hindi ko sure kung sadya to, pero feeling ko lang planado yung ginawa niya dito. And para sa akin hindi naging desperate yung dating, kundi mas nagmukhang strategic nga yung ginawa niya.
Sa 1 minutes, ibang klaseng challenge din talaga ang mag-stand out kasi grabe yung competition ngayong taon. Kaya dito sinubukan niyang mag-build ng quick identifier sa pangalan niya. Pag naging running angle na sa kanya yung nalaglagan ng pustiso ay mas kakapit pa yung identifier na nagawa niya dito. And entertainment wise ay ang fresh nung nahugot ni Killan dito na strategy. Naging entertaining and effective pa ang pagkaka-pull off. Pero if hindi man intentional yon ay props naman sa freestyle ability ni Killan. Kasi kita namang na-control niya pa rin yung situation na pumabor sa kanya sa huli. Ina mo, bad trip! Sige, panalo ka na, huwag mo tong upload, Aki. Alam mo kung bakit nahulog to? Kasi malubak. Yung pustiso ko parang jeep mo, maluwag! Ang ina mo, akala mo mawawala ako? Para ang tanga. Yung performance mo, ang pangit, yung sa akin, napaganda pa. Fan talaga ako ni Jay Skills, so di ba ang kulit? Sa katunayan, ako yung mukhang tanga kapag kami yung nagdikit. Hindi, idol talaga idol. Pwe, kung kakainin ng lupa yung sinungaling, kanina pa ako nakalubog. Kung akala mo kaya mo ko talunin, nagkamali ka ng kutob. Sinay ko lang kita, mag-isip ka kung pwede, utang na loob. Kaya lang naman kita inangat para pwede ulit kitang itaob. Kasi... Oo, huminto ako ng college. Kasi mas pinili ko ang rap. Masakit lang ang katotohanan kapag hindi mo matanggap. Pareho lang tayong nabuli. Yung iba nga, nakaliw pa. Ang pinagkaiba lang natin, ikaw nabaliw ka! Matagal nang wasak yung buhay. Nang gusto mong wasakin ngayon, magbanggit ka na di pa nila alam tungkol sa akin. Matanong ko lang, alam ba nilang sa PM lagi mo silang pinagtatawanan? Natatangahan sa inyo itong sarili nyong kagrupo. Real talk to, alam mo yan. Meron akong resibo. Oops! Pero atin lang, di ko ipapublic kasi meron akong prinsipyo. At huwag ka mag-alala, hindi ko ito i-upload unless mag-deny ka dito. Dito ang talino ng naisip ni Shay na strat sa paglatag ng anggulo kasi kung totoo man ang sinasabi niya dito, na play safe niya yon in a way na win-win para sa kanya. At kung imbento naman na anggulo to ay nahanapan niya pa rin ng paraan at twist para ipamukha siyang convincing. Yung ginawa niya magandang pangiliti yun sa utak ng mga spectator kasi what if nagrebat si Sixth Threat at nag-deny nga siya? Ano kaya ang gagawin ni Shay, di ba? Kasi either mapapahiya siya or magpapakita ng screenshots At yun yung parang nag-checkmate kay Sixth Threat dito kasi sa hindi pag-rebat ni Sixth Threat ay doon na-prove ni Shay yung punto niya sa anggulo na to. Totoo man o hindi yung sinasabi niya. Kaya mga gunggong, simulan nyo na mag-imbento ng asunto ko. Wala na akong pake sa round 2 at round 3, nasabi ko na ang gusto ko. Ngayon, sa kabila ng pagtatanggol ko sa inyo, sa dami ng mga walang pakialam sa mga pinaglalaban natin, ikaw na bahala kung may gana ka pang magsalita ng di maganda laban sa akin. Ayos lang kailangan. Napaaga ba yung pag-expose? Medyo nakakapanibago? Well, masarap panoorin yung test subject habang ginagawa niya sa akto. Kaya kapag lahat ng binutas ko sa round na to, sa buong battle ginawa mo, isa lang ibig sabihin nun, round 1 pa lang, panalo na ako. Pisto him, motherfucker! 80% ng sulat niya, puro parang at ako. Para kang ganyan, para kang ganto. Ako ganto, ikaw ganyan. Na ang ibig sabihin lang, di mo ko kayang tapatan. Pwede ka nang gumamit ng issue, mag-imbento para maging angat sa laban. At kayo, bilangin natin lahat ng babanggitin niyang parang. Yung ginawa naman ni Lipcram dito na style breakdown, ito naman yung tingin kong umapekto talaga sa outcome ng battle. Feeling ko may time dito sa battle na nailang na si Apoc dun sa paggamit ng simile at naging cause na rin dun sa pag-choke niya. Ito din yung ginawa ni Sinyo at Tipsy D way back 2017 laban kina Fangs at Alex na in-involve din nila yung crowd para mas mailang yung kalaban. Para sa akin, hindi naman siya dirty tactic, no? Parang added challenge lang dun sa opposing MC At siguro bilang competitor ay need mo din talagang mag-respond sa mga gantong antics ng kalaban. Ang totoo, wala man lang nagre-rate sa'yo.
Meron siyang 6 na parang. Pakicheck lang mga hurado. Bali meron siyang 6 na linya na hindi siya sigurado. Tangina yan. Bago matapos to, meron nga pala akong damit na dala. Kung sino makakasagot ng tama, sa kanya to mapupunta. Game mga par! Bibilangin nyo lang kung ilang beses mabubulol si Alex sa A. Time. Magkaka-OT daw sa korte. Ang Yo! Utang na nyo. Yo! Ganyan na nga katawan, lagi pang nakaitim. Ano ka? Bouncer? O etong drumstick at flashlight, magbantay ka sa crowd, sir! Hop! Nag-iisip na ng rebat. Nagra-rhyme na ng syllables niya. O sige, inibat mo yon, patunayan mong predictable ka. Mga Pilipino, niloloko. Dapat hindi ito binoboto. Tinatagalog lang ni Gago, parang talumpati ni Tito Soto. Kaya kung ako tatanungin, hindi ka karapat dapat magkampiyon. Kalamin mo pa yun. Kung mahusay ka talaga, i-rebut mo lahat yun.